It's nice to see you again after so many years. Naalala ko yung spinning heel kick mo sa Bottle Cap. Uso pa noon yung Bottle Cap Challenge. Okay, Kevin, I know it's been an emotional past 24 hours for you. Tough fight against your rival, Bibiano Fernandez. What was it like going up against Bibiano for the 5th time? Grabe, sobrang bihira na dalawang tao naglaban ng 5 beses. Siyempre, mahirap kasi yung unang-una yung preparation. Yung preparation mo, lahat, kailangan nakahanda lahat. Physically, mentally, emotionally, and of course, spiritually. So, yun, pang-5 na laban namin yun. So, yun nga, medyo ano yung history namin. Maganda yung takbo ng ano, ng history namin. So, ayun, dismayado sa naging resulta. Akala ko ako ang panalo dun, pero sayang, nasa judges yung ano eh. Pero at least I'm still blessed kasi wala naman tayong serious injuries. Kevin, ano masasabi mo sa mga kababayan natin dun sa Doha? Joshua Pasio said it's his home away from home. Kahit si Bibiano, nagpasalamat sa Pilipinas. Ano masasabi mo sa ating mga kababayan na nag-cheer, nanood sa inyo dun sa Doha? Ayun, sa mga kababayan ko, sa kababayan natin sa Doha, maraming salamat sa support. And yun, yung feeling parang nasa MOA Arena ka eh. Kasi yung mga nanood, halos 80 to 90% na puro Pinoy. So, doon natin makikita kung ano yung suporta ng mga Pilipino kahit saan andun talaga yung support nila. So, maraming salamat sa mga sumuporta sa amin kay Joshua. Kevin, si Bibiano nag-decide na mag-retire. 44 years old na si Bibiano. According to his Wikipedia page, sinabi na sa interview 45 na siya. I'm not sure. Ano naman ang masasabi mo na for his farewell fight, ikaw ang pinili niya for his last fight? And syempre, last fight, hindi siya sigurado kung mananalo siya o matatalo. Ano naman reaction mo doon na ikaw ang pinili niya? Is unang-una nung in-offer siya sa akin, nagulat ako eh. Kasi hindi ko talaga in-expect na siya yung ibibigay. Kasi almost ay lampas 2 years na ako nabakante eh. Yeah. Tapos nag-message si boss na in-offer si Bibiano. So nagulat ako. And siyempre, na-excite din. Kasi sabi ko, ito yung chance ako na makabawi sa kanya to even the score. Kasi yung parang score namin is nanalo siya, nanalo ako, tapos na-DQ ako. Pero sa tingin ko, di ko kino-consider yun na loss or win sa kanya. So ito sana yung ano, yung pang-5 laban na to yung parang mag-event sa score namin. Pero yun nga, akala ko ako mananalo doon, pero siguro binigay sa kanya kasi retirement fight niya. So, it is what it is. Inis ka ba na nag-retire na hindi ka na makakabawi kay Bibiano? Siyempre naman, wala nang yun ang pinakahuling chance ko eh. Pero ginawa ko lahat, pero talagang kinapusta. Okay. Bibiano, we were just talking na 40 plus na, 44, 45. Ikaw, you're 37 years old. Marami ka nang dinaan ng gera at pagsubok sa buhay mo. I'm just wondering out of curiosity lang, Kevin, naisip mo na ba yung retirement mo? Siyempre naman, darating tayo doon. Pero, yeah, pag-isipan ko pa. Pag-isipan ko pa. Ngayon, lalaban ka pa, feeling mo marami ka pang may bibigay sa mixed martial arts? Sa tingin ko, marami pang may bubuga, pero yan, di mo ako mag-decide. Kausapin ko man ang pamilya ko, yung asawa ko. And, tignan natin kung ano ang susunod na hakbang. Okay. Kevin, ngayon na nag-retire si Bibiano, ano ang plano mo next? Bantamweight division? Sino ba yung mga gusto mo makalaban dito? Siyempre naman, gusto kong makalaban ulit yung mga tumalo sa akin. Kasi gusto kong makabawi, pero nasa one championship na yun eh, kung sino ang ibibigay. Okay. And kung babalik man ako or kung lalaban ulit, ayun,
tignan natin. Tignan natin. Depende sa One Championship. Yung sinabi mong boss na tumawag, si Chatri ba yun? Si Sir Chatri. Siya mismo yung nag-message sa akin na in-offer si Bibiano. Actually, last year sana yung laban pero di natuloy. Okay. Sa Japan sana yun. Pero di natuloy yung event doon. So, na-reschedule. Okay. Para sa'yo, Kevin, sa lahat ng mga nangyari sa career mo bilang One Championship athlete, ano yung, para sa'yo, yung crowning moment or yung best moment mo sa One Championship as an athlete there? As an athlete, ang best moment ko is yung pagpasok ko sa One Championship mismo kasi mahirap pumasok sa malaking promotion eh. Kasi di ko in-expect talaga na darating makapupunta ako sa malaking promotion kasi noon nga dito lang sa Pinas yung yung lumalaban lang tayo dito sa Pinas and yan naman napansin tayo and then napasok tayo sa One. So yun ang pinakamalaki na parang achievement. Okay. May iba naman tayo, Kevin. Siyempre, you're known as the silencer, one of the deadliest strikers that the Philippines has ever produced in mixed martial arts. Ano pa ba yung mga ibang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ano yung mga hobbies mo when you're not training and competing? Wala, sa akin lang, training, sa family, yan lang, mostly, yan lang. Tapos may mga alaga ako doon na, yung mga iba't ibang alaga, manok, mga pato, yan lang ang pinagbibisihan ko pag walang schedule na fights. So, ayun, para ma-busy lang, yun ang ibang ginagawa ko. Tingin mo, Kevin, kung hindi ka MMA athlete, ano sa tingin mo yung magiging buhay mo? Ano kaya ang trabaho ng isang Kevin Belingon if you were not the silencer? Siguro kasi criminology yung tinapos ko eh. Probably nasa government ako. Pero yun nga, nagustuhan na parang nung una, parang gusto ko pang fitness lang yung yung sports ko na mixed martial arts, pero nung sinubukan kong mag-compete, yun, doon na nagtuloy-tuloy. Di ko naman inasahan na makarating ako dito sa sa position na to. Kung lumaban na sa local and then international, ayun, yun lang. Okay. For my last question, Kevin, actually it's not a question, it's a message. Ano yung message mo sa lahat ng mga sumuporta sa'yo, sumusubaybay sa'yo, and when can they see you again in the competing for One Championship? Ayun, unang-una, pinapasalamatan ko si God sa mga blessings na nabigay niya sa akin. And sa mga taong sumuporta sa akin nung nagsisimula ako sa mixed martial arts. And hanggang ngayon, yung mga sumusuporta. And ayun, thank you very much sa inyong lahat. And yeah, hopefully makikita niyo ulit ako sa loob ng circle or ring. And there you have it, Kevin, the silencer Belingon. Maraming salamat, Kevin, sa oras, and it's great to see you again. And like you said, hopefully see you again soon inside the circle. Thank you.